ba? Pasyalan kaya o kainan? Ano bang meron dito? Ano kaya ang meron dito sa Cubao? Daw, Tarlac! Paningiro na! Daw! Alis na po! Sakay na kayo! Ang Cubao ay nasa timugang bahagi ng Diliman. Importante ang Cubao dahil isa ito sa sentro ng komersyo sa Quezon City. Masarap siya. Madison Square Garden ng New York kung ituring ang Cubao. Dekada 70 pa lang ay kilala na at dinadayo ng mga kalapit na probinsya sa Maynila maging ng mga banyaga. Naging sentro ng komersyo na ngayon ay sentro na rin ng transportasyon. Ang Cubao ay isang maunlad na lugar sa Quezon City. Dinadagsa ang Cubao hindi lang ng mga Pinoy kundi maging ng mga turista dahil sa dami nitong maaaring i-offer sa mga bumibisita dito. Narito na yata ang lahat ng pwedeng hanapin. Dahil hindi iilan ang naglalakihang malls. Ang Big Dome. Maraming mga pasyalan. At mga bus terminals. Marami sa mga babiyahe papuntang probinsya, mas gusto nila bumiyahe pag umaga katulad nito. Kasi daw wala pa raw traffic, tapos makakapamili sila ng upuan at syempre mas relax nga naman, lalo na yung mga biyaherong papunta ng malayong Luzon at saka sa Visayas, nagugugol ng mahabang paglalakbay kagaya nila. Daw, Tarlac, Armen! Tayo! Daw, Tarlac! Paningiro na! Daw! Alis na po! Sakay na kayo! Daw, Tarlac, Armen! Malaki ang bahagi ng mga bus terminals dito sa Cubao sa transportasyon dahil kung tutuusin, pinag-uugnay-ugnay nito ang tatlong parte ng ating bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa tapat ng Superlines, nagsisimula ang mahabang pila ng mga bus terminals dito sa EDSA Cubao. Ang mga pasahero ng mga provincial bus dito sa Cubao ay nanggagaling pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mayroong patungo sa Pangasinan, Mariveles o di kaya na may Nueva Ecija. Unang-una, malapit. Madali yung sakayan. Accessible sa mga tao. Galing ng Aurora, tsaka galing dito sa kabila, talagang sila, komportable sila sa pagsakay. Gusto ko namin dito, mababait yung emplado. Ano po yan? Mababait yung emplado. Kapag ganitong mga bandang alas 7 ng umaga, hindi pa gaanong dagsa ang mga pasaherong umuuwi ng probinsya. Mangilan-ngilan lang pero hindi nawawala ng pasahero ang mga bus terminal dito sa Cubao. Sa waiting area ng 5-star transit, naabutan pa namin ng inaantok at tulog na pasahero. Pero kung paanong inaantok si Manong, gano'n naman kasigla ang mga bus vendors. Katabing-katabi lang ng 5-star ay ang Baliwag Transit naman, ang kauna-unahang terminal dito sa Cubao para sa mga uuwi ng Nueva Ecija. Kung ang bus terminal na matatagpuan sa kahabaan ng EDSA ay may kaluwagan ng seguridad, iba ang aming nasaksihan sa Araneta Center Bus Terminal.
Dito kitang-kita namin na isa-isang iniinspeksyon ng mga security guards ang mga bagahe ng pasahero. Standard operating procedure na ito sa kanila. Sa Cubao, halos lahat ng uri ng sasakyan narito na. Andyan ang jeepney, mga naglalakihang mga bus, MRT at LRT. At maraming iba't iba pang uri ng pribado at pampublikong sasakyan. Kala, ano ba meron ng Cubao at maraming mga tao at sasakyan ang kinakailangang dumaan dito? Alam kaya nila kung ano ang ibig sabihin ng Cubao na kanilang dinaraanan araw-araw? Saan nga ba nagmula ang katawagang Cubao? Hindi pa. Sa tao. Cubao. Hindi ko alam. Iba't ibang sagot. Ano nga bang ibig sabihin ng Cubao? Alam mo yung salitang Cubao, nanggaling yan sa salitang lubluban ng kalabaw. Sapagkat nung araw, yung sa ngayon ay maunlad na Cubao, ibang-iba nung araw yan, walang masyadong bahay dyan. Lalo yung kinalalagyan nung Araneta, sapagkat ang pangkaraniwang paniniwala ng tao, pag sinabing Cubao, yun ang lugar ng halimbawa, yung mula dun sa Aurora Boulevard na yan, pagkatapos kakaliwa ka ng EDSA hanggang doon sa Pedro Tuason, yung lupa lang ng Araneta. Yun ang nalalaman. Yung araw, walang kabahay-bahay dyan. At yung lugar ng malawak sa likod ng yun, maraming building doon. Nung araw, di kuryente, wala dyan. Wala ka. Dubluban ng kalabaw yan. Hindi lang yan lugar, kundi pati mga kalapit pook. Dahil ang Cubao, uulitin ko, malawak ang saklaw niyan. Hanggang doon sa may, halos sa Kamias yan, umaabot hanggang sa pagtawid. Kaya, nanggaling ang salitang Cubao sa salitang lubluban ng kalabaw. Mamaya, sa pagbabalik ng landmarks, lalo pa nating kilalanin ang magandang nakaraan ng Cubao at kung ano ang buting na idulot nito sa pag-asenso ng lugar.